Kamusta kaya ang Marcos or ang Malacanang sa anibersaryo ng EDSA People Power? Let's bring in our mobile journalist, Julie Baiza. Okay, Julie, meron bang nakiselebrate or nakiselebrate ba ang palasyo rather sa 4 na dekada ng revolusyon? And do they have actually a message for those attending the Trillion Peso March and the people who are commemorating what happened 40 years ago? Denise, Lord, sa ngayon wala pang inilalabas na mensahe si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay nga ng pagguta sa EDSA People Power Revolution. Pero si Palace Press Officer Claire Castro kanina naitanong na kung ano ba yung significance or masasabi ng Malacanang tungkol nga dito. Ang sabi niya, bahagi raw yan ng kasaysayan. Ganyan nga niya inilarawan yung paggunita ng EDSA. Ang sabi ni Castro, hindi daw mabubura yung ipinamalas na katapangan ng mga Pilipino at pagtanggap nga sa mga pangyayari. Gayunman, wala pa nga update si Yuse Claire kung maglalabas pa ba ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung maaalala natin, nitong mga nakaraang taon, naglalabas ng pahayag ang Office of the President at ang mensahe ang Pangulo. No? Kaugnay naman yan, aaralin pa rin daw yung panukalang ideklara itong taunang regular holiday. Hindi pa rin daw kasi nasisilip ng Pangulo yung nilalaman ng mga inihaing panukala. Binakbakan naman ni Castro sa yung aligasyon ni Attorney Levy Baligod na si PBBM daw yung mastermind sa umano'y mali-malitang pera kaugnay ng anomalya sa flood control scandal. Paulit-ulit daw yan na kasinungalingang ipinapahid laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Castro, hindi raw pang award-winning yung script at lousy. Ang sabi niya, hindi malinis at makikita mo na may bahid ng kasinungalingan. Ang dapat din daw alamin ng publiko kung sino yung nasa likod at may-ari raw ng sasakyan na sumundo pagkatapos yung press conference at pagbubunyag nila Baligod kahapon. Pero tumanggi si Yuse Claire na pangalanan or tukuyin kung sino yung may-ari. Pero ang patikim niya, hindi na raw nakakagulat yung tinutukoy o sinasabi niyang personalidad. Binigyan din ng palasyo na hindi na daw dapat utusan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga doon sa usapin at dapat din daw alam na nila yung gagawin dahil mandato ng PNP at NBI na sampahan ng kaso yung mga umano'y nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon or ng fake news in general. Lord Denise? Ginamit ba ni Auntie Claire kanina yung word na pahid regarding attorney? Kasi ginamit niya rin kahapon yan nung tinanong siya sa opinion niya doon sa statement ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC. Parang word of... Actually, madalas niyang gamitin yun kapag may pinupukol or binabato na term, or may ibinabatong issue sa Pangulo, parang ang nais sabihin ni Yuse Claire, wag idawit. Wag daw idawit. Okay. Balikan ko doon yung seryosong pinag-aaralan daw ng palasyo kung gagawing kung dideklara regular. Ang February 25. Oo, kasi meron nga inihaing mga panukala. Pero kanina nga humingi kami ng update. Kasi actually kahapon pa naman nasabi na pinag-aaralan nga daw or pag-aaralan ng Pangulo yung panukala. Kaya tinatanong namin kanina anong update kung nasilip na ba. Pero hindi pa nga rin daw kasi nakakarating kaya PBBM yung detalye noong panukala. Gaya ng mga ibang panukala na itinatanong kung ano yung thoughts, aaralin din daw. Kaya ano naman yung hirit na Auntie Claire natin na yung susunod raw na Vice President dapat daw magtrabaho? Kahapon kasi si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong siya kung ano ba yung qualifications, pinalalatag sa kanya, ano ba yung qualifications na dapat hanapin ng mga Pilipino sa isang leader or susunod na leader ng bansa. So inilatag yan ni PBBM, sinabi niya, dapat nga may alam sa ekonomiya, dapat nga daw kayang ibalanse yung ating inflation, kung paano mapababa yung mga presyo ng bilihin. So ganyan yung mga inilatag ng Pangulo. Tapos sa dulo, tinanong rin kasi si PBBM, ano ba yung meron nanaraw daw mo na ba yung list? Meron ka na bang listahan ng mga napipisil? Sabi niya may mga kinausap na raw siya. And then kanina kasi in relation to that, tinanong na rin kay Yuse Claire, sino ba yung sinasabi or binabanggit ng Pangulo? Pero malinaw naman daw na nakita or inilatag ng Pangulo, kung palagay mo daw isa kang kandidato or isa kang opisyal na hindi nagtatrabaho or hindi ka pasok doon sa mga qualifications, mag-isip-isip ka na, baka hindi ka raw qualified. Tapos
Ilan pa sa mga sinabi kanina ni Yusek Claire, yung issue naman doon sa pagiging kalihim or secretary dati nga ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ang sabi nga niya, meron pa kasing banat ulit si VP Sara na kalat yung governance ng administrasyon. Ang sabi niya, tapos sinabi din ni VP Sara sa isang interview ito, panayam sa ibang network, na hindi raw lahat magagaling, hindi raw lahat ng mga kalihim. Kaya ang sabi ni Yusek Claire, oo nga, siya nga, umamin siya na wala pala siyang alam pagdating sa pamumuno ng Department of Education. So, it shows na hindi nga daw lahat ng pinagkakatiwalaan mahusay. Okay, mabilis lang. Julie, nasa ng Pangulo ngayon? Kasi dati nang in-interview ko siya nung senador pa siya, it's just another day to me, sabi niya. Tapos hindi raw siya nagbubukas sa mga TV. Kasi bawat sunod-sunod ay mga, of course, indictment yun laban sa kanya, sa kanyang pamilya. So, nasan siya ngayon, Julie? Walang schedule ngayon, Lord. Walang schedule si PBBM na any public engagement. Kung may private meeting man, hindi na i-anunsyo sa atin. Alright. Maraming salamat sa iyong update. Ang ating mojo sa Malacanang, si Julie Baiza.